kapuso. Narito na po malalaking balita sa nakalipas na 24 oras. Nagkalindol po sa Canada, magnitude 7.7. Agad po itinaas ang tsunami warning sa mga kalapit na bansa at hindi naman po kasama ang Pilipinas. Lumindol din po sa Surigao del Norte. May krimen naman po nangyari sa Santa Cruz, Maynila. Hinold up ang isang tindahan at ang may-ari nakipagbarilan sa mga sospek. At ito naman po good news sa mga motorista ngayong undas, big time rollback. Mga kapuso, ingat po sa mga nangangako ng ikangay easy money. May ganyang nangyari sa Pagadian, Zamboanga del Sur. At ito naman po, cute na kwento po mula sa Pampanga, isang kuting nagmamasahe ng aso. Yan at iba pa mga balita ngayon na dito sa 24 Oras Weekend. Niyanig po ng magnitude 7.7 na lindol ang Masset, Canada. Wala naman pong matinding pinsala ang lindol. Pero meron pong mga inilikas na residente bilang pag-iingat at agad din pong nag-issue ng tsunami warning sa mga kalapit na lugar. At mga kapuso, hindi po kasama sa tsunami warning ang Pilipinas. Ayon naman po sa ating Department of Foreign Affairs, ligtas sa mga Pilipinong nasa Canada. Patuloy rin daw nilang minomonitor ang sitwasyon doon. Niyanig din po ng lindol ang Surigao del Norte at ayon po sa PHIVOLCS na italang epicenter nag-magnitude 5.5 na lindol, 113 kilometers silagang-silangan ng bayan ng Burgos. Naganap po yan pasado alas 10 ng umaga kanina at posible raw po magkaroon ng aftershocks. Matapos ang bawas presyo ng Flying V, susunod na rin sa big time rollback ang iba pang kumpanya ng langis. Simula mamayang hating gabi, 2 piso at 12 o 15 sentimo kada litro ang bawas presyo ng Shell, Petron at Sea Oil sa premium at unleaded gasoline. Piso at 70 sentimo naman sa regular gasoline at piso at 35 sentimo sa diesel at kerosene. Parehong rollback ng Eastern Petroleum sa diesel at kerosene. Pero ang 2 piso lang ang kaltas nila sa premium at unleaded gasoline. Habang piso at 75 sentimo naman sa regular gasoline. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Mga kapuso, iba yung pag-iingat po tuwing magpapasko, karaniwag dumarami ang mga insidente ng nakawan. Sa Santa Cruz, Maynila, isang grocery store ang hinold up. Si Steve Dailisa, naka-Alerto 24. Umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng barel sa Calle Felix Huerta sa Santa Cruz, Maynila pasado alas 3 ng hapon kahapon. Nauwi kasi sa barila ng holdapan sa isang grocery store. Nagkabasag-basag ang mga salamin sa tindahan. Ang mga paninda, nagulo at naglaglagan. Nagawa pa raw makapanlaban ang may-aring si Onofre at anak niyang si Shera Gutierrez pero dead on arrival sila sa ospital. Patay rin ang isa sa 5 holdupper na nakilalang si Arnold Hinay Lipon base sa kanyang driver's license. Ayon sa mga trabahador, sinamantala ng mga suspect na wala ng customer nang pasukin nila ang tindahan. Nung sinabi po nung kasamahan kong lalaki na hinuhold up po si Ma'am Susan sa loob, yung katabi pala namin lalaki, look out po pala nila yun. Kaya naglabas po siya ng baril, natakot na po kami. Tumakbo po kami sa loob ng bodega. Pero may 2 sekretary po kami dito, nakitang-kita po niya kung paano po yung putukan at kung paano po bumulagtas si Sir, tsaka yung anak niya. May nakita na po akong lalaki, nakatayo, nakasombrero, nakasuot siya ng maskara ng laruan. Pumasok si kuya, sabi niya doon, sakto palabas po yung isa niyang kasama na nakasando na may bag. Sabi niya, "Oops!" Pagkasabi ni kuya ng "Oops," yun, nagtago na kami sa ilalim ng table. Tapos doon na, narinig na namin nagputukan na. Iniuwi na ang 11 magamang biktima sa Pulilan, Bulacan para doon iburol. Inside job di umano ang isa sa anggulong tinitingnan ng mga otoridad. 2 sa mga trabahador ng tindahan ang kinuna ng pahayag ng NBI. Hinahanap na ang 4 pang sospek. Pinoproseso na rin ng mga otoridad ang kuha ng 3 CCTV camera sa loob ng tindahan. Steve Dailisa, naka-Alerto 24. Nabaril at napatay ng 2 security guard ang 2 hinihinalang holdupper sa Pasay. Sa Caloocan naman, natagpuan sa sariling bayang bangkay ng isang babaeng hinihinalang ninakawan. Si Ian Cruz sa Alerto 24.
Tadtad ng saksak at naagnas na ang bangkay ni Elena Pamor, 57 taong gulang na matagpuan sa loob ng kanyang bahay sa Caloocan. Ayon sa mga kaanak ng biktima, 3 araw na siyang hindi nakikita, kaya puwersahan nilang pinasok ang bahay. Nakita siyang nakahandusay sa banyo. Pagnanakaw ang tinitingnan ng anggulo ng mga pulis dahil sa mga nawawalang alahas at cellphone. Ano ko lang po sa magnakaw. Dapat di na lang niya ginawa yun. Nagnakaw na lang siya. Hindi na lang niya ginahasa yung mama ko. At pinatay pa niya, binaboy niya. Bangkay naman ng lalaki ang natagpuan sa harap ng isang construction site sa Binondo. Tinakpan ng sako ang mukha ng biktima at halos hindi na makilala dahil sa tindi ng tinamong sugat. Dinala sa punerarya ang bangkay habang patuloy pang inaalam ng mga pulis ang pagkakakilanlan nito. Sa Pasay, 2 hinihinalang riding in tandem na holdupper ang patay matapos mabaril ng 2 security guard. Nagbabantay daw noon sa isang warehouse at isang compound ng 2 gwardya. Nang marinig nila ang sigaw ng 2 babae, naaktuhan pa raw nila ang pang-aagaw ng mga suspect sa bag ng mga biktima hanggang sa makalagkad. Nakipagpalitan ng putok at doon napatay ang 2 suspect. Inirekomenda ng Pasay Police na bigyan ng pagkilala ang 2 magiting na gwardya. Ian Cruz, Takalerto, 24. Tuloy po ang pagbuhos ng mga babiyahe para sa undas, kaya mahigpit din ang seguridad sa mga terminal ng bus, pantalan at paliparan. Nakatutok si Jam Sesante live mula sa Araneta Center Bus Terminal. Jam? Yes, Pia, kanina napakaraming ang biyahero ang tumungo dito sa Araneta Center Bus Terminal para maaga makauwi sa kanilang mga probinsya para sa undas. Ayon sa PNP, kumpara nung nakarang taon, wala naman gaanong nagdadala ngayon ng mga pinagbabawal na kagamitan. Unang mag-i-inspeksyon ng mga gwardya sa mga bagahe. Pagkatapos, ililinya ang mga ito para amuyin ng K9 units. Bawal ang mga baril o armas, matutulis na bagay tulad ng kutsilyo at mga nasusunog tulad ng gasol. Bukod sa pulisya, tumutulong din sa pagpapanatili ng kaayusan sa terminal ang MMDA at DOTC. Kahit kasi halos 1 linggo pa bago mag-undas, marami nang bumabiyahe. Sa dami nga ng pasero, inaabot namin na makasakay kami kaagad kasi may kasama akong bata, mahihirapan kami sa pagsakay. Ay siyempre marami ng tao. Payo ng LTFRB, kung maaari, huwag na magdala ng napakaraming bagahe para hindi na mahirapan sa inspeksyon. Kung may hawak na kayong ticket at alam niyo na kung anong oras ang biyahe ng sasakyang bus, pumunta sa terminal 1 oras bago ang biyahe. Huwag na lang po sila maghintay dito ng 3 hours o more than 5 hours kasi makakadagdag lang po sila sa congestion ng tao. Additional pa po dun yung congestion ng bagahe nila. Marami na rin ang pasahero sa NAIA. Ayon sa pamunuan ng Terminal 3, mahigit 40,000 na ang naitala nilang pasahero mula October 26. Mas pinaigting na ang seguridad sa loob at labas ng paliparan. Matumal naman daw ang mga biyahero sa mga pier. Pero tulad ng sa bus terminal at sa airport, matinding security check din ay pinapatupad ng mga otoridad. Yes, Pia, inaasahan daw ng pamunuan ng Araneta Center Bus Terminal na mas nadami pa ang mga biyahero habang papalapit ang undas. Pia? Maraming salamat, Jam Sesante. Binigyan po ng korte ng 6 na oras si RJ Bautista na magbisita ang puntod ng kuya niyang si Ramjen. Isa po si RJ sa mga suspect sa krimen na nangyari 1 taon na ang nakakaraan. Nakatutok si Salima Refran. May init na yakap at matatamis na halik ang sumalubong kay Ramon Joseph Bautista sa pansamantalang paglaya para sa death anniversary ng kanyang kuya Ramje. Nakaposes at nakadilaw na detainee t-shirt si RJ na ilang sandali ring nagdasal sa puntod ng kuya. Nandito siya para palakasin ang aming loob sa aming laban. Amen. Ang inang si Jenelit, hindi na itagong saya na makasama sa labas ng korte ang anak. Tuloy pa rin daw ang paghahanap nila ng hustisya para kay Ram at para kina RJ at Mara na idinidiin lang daw sa kaso. Haharap din daw si Mara sa lahat ng akusasyon laban sa kanya sa takdang oras. Alam ko kung ano ang katotohanan at alam ko kung ano yung totoo at lalabas ang totoo sa tamang panahon. Nagpahayag noon ang dating nobya ni Ram na si Janelle Manahan na gusto niya bumisita sa puntod ngayong death anniversary. Ito ang pahayag rito ni Jeneline. Inamin mo na rin naman na matagal na kayong wala ng anak ko. Huwag na lang. Delikadesa naman. Bago umalis ang pamilya, nagpalipad ng mga lobo na may mga mensahe para kay Ram. Salima Refran, Nakatutok, 24 oras. At alamin po natin ngayon ang mga paghahanda para sa undas sa ilang sementeryo sa Metro Manila.
Nakatutok si Mark Zambrano live mula sa Manila South Cemetery. Mark? Gigi, abala na nga ang ilan sa ating mga kababayan sa maagang pagsasaayos ng mga puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. May mga naglilinis na ng puntod sa Manila South Cemetery tulad ng kay dating Presidente Elpidio Quirino. Hinanda na rin ang mga alternatibong daanan tulad ng mga elevated footbridge. Lahat ng lagusan magkakaroon ng checkpoint para masigurong di maipasok ang mga bawal gaya ng patalim, inumin at drugs. Para po hindi masyadong siksikan pagka naggawa ng medyo malapit ng undas, gano'n. Kaya po inagahan na lang namin. Sa Manila North Cemetery, may mga maaga na ring dumalaw kaysa makipagsiksikan pa sa susunod na linggo. Sa labas ng sementeryo, nakahilera na ang mga tindahan ng kandila at bulaklak. Pakiusap ng pamunuan sa mga bibisitang may dalang bata, lagyan ng name tag at contact numbers. Sa San Juan Cemetery, inabutan ng GMA News ang ilang maagang nagpintura at naglatag ng bagong semento sa mga puntod. Gigi, sa ngayon ay kakaunti pa lang ang mga taong pumapasok dito sa Manila South Cemetery, pero sa Lunes, ayon sa mga otoridad, inaasahan nilang dadagsa na ang mga tao dito, kaya todo alerto na rin ang PNP. Yan muna ang pinakauling ulat mula dito sa Manila South Cemetery. Gigi? Maraming salamat, Mark Zambrano. Samantala, nasa Los Angeles, California na po si pambansang kamao Manny Pacquiao para sa pagpapatuloy ng kanyang training. Kasama ni Manny ang ilang pamiyembro ng Team Pacquiao at syempre pa, dinumog si Pacman ng media. Ang ilang fans nagpa-picture pa at Lunes po doon nakatatang sumabak sa pag-ensayo si Pacman sa wildcard gym ni Coach Freddie Roach para sa ika-4 na paghaharap nila ni Juan Manuel Marquez sa Disyembre. Susunod! Bus tumagilid at halos bumangga sa isang bahay sa Toledo, Cebu. 6 patay. Leader ng umano'y scam group sa Pagadian, Zamboanga del Sur, hinahunting. Ang bahay ng ilang miyembro raw ng grupo sinunog ng ilang nabiktima ng scam. At ang pusang tila nagmamasahin ng aso. Tutok. Tumagilid ang isang bus sa Toledo, Cebu. 6 patay, 29 naman ang sugatan. Ang aksidenteng yan nakuna ng isa nating Hughes Cooper. Nakatutok si Maria Bulaklak Ausente. Sa kuha ni Hughes Cooper Godfrey Goles, makikita ang malagim na sinapit ng bus ng Jegans Liner sa Toledo, Cebu, alas 7 kagabi. Lagpas na sa barikada ng kurbadang kalsada ang tumagilid na bus, kaya halos bumangga na ito sa pader ng isang bahay. 6 ang patay, 29 ang nasugatan. Ligtas naman ang mga residente sa bahay. Ayon sa pulisya, dati nang may mga nadisgrasyang malalaking sasakyan sa naturang kurbada. Inaalam pa ng mga otoridad kung overloaded at matulin ang takbo ng bus noon. Hinahanap na rin ang tumakas na driver. Sa mga gustong magpadala ng video o litrato sa Uscoop, yun lamang po mga pagmamayari ninyo mismo ang ipadala. Maria Bulaklak Ausente, naka-alerto, 24. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Patay naman sa pamamaril ang mayor ng Lupi, Camarines Sur. Binaril ng di pa nakikilalang salarin si Mayor Leo Raul Matamorosa na nagpapagawa raw sana ng TV sa Naga City kahapon. Bumuo na ng Task Force Matamarosa para imbestigahan ang krimen. Naglabas na rin ng pulisya ng cartographic at computerized sketch ang mga sospek. Hindi raw inaalis sa mga pulis ang anggulong away sa politika. Bago po lumabas ng bansa. Mga kapuso, naramdaman po ng maraming Pinoy ang bagsik ng bagyong Ophel at sa huling tala nga po ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 27 ang patay, 19 ang sugatan habang nasa 10 ang nawawala at mayigit 14,000 pamilya po ang naapektuhan ng bagyo. Nasa 6 na kalsada at 2 tulay naman ang hindi pa madaanan sa 5 lalawigan. At isa nga po sa mga nasalanta ng bagyo ang lalawigan ng Aurora. Kamustahin po natin ang sitwasyon ngayon at nakatutok doon live si Victoria Tulad. Victoria? Pia, nananatiling delikado ang sitwasyon dito sa Aurora lalo pat patuloy ang pag-ulan at pagguho ng lupa. Na-isolate uli ang Aurora dahil sa landslide kaninang tanghali. Matapos ang muling pagbuhos ng ulan, muling dumausdos ang tubig at putik mula sa bundok patungo sa kahabaan ng Pantabangan, Maria Aurora Road. Buti na lang at may nakaantabay na backhoe at truck, kaya agad na itabi ang lupa at nadaanan ang kalsada. Kabi-kabila pa ang mga gumuhong lupa sa kahabaan ng highway, kaya hirap makadaan ang mga motorista. Sa laki ng mga batong ito at rami ng lupang gumuho, mabuti na nga lang daw at walang dumadaang sasakyan na mangyaring landslide dito sa bayan ng Maria Aurora. Kung nagpatuloy daw ang malakas na pag-uulan, pangamba ng ilan, baka gumuho pa ang mas malalaking bato na gaya ng isang iyon.
Si Nanay Erine nanginginig pa rin sa takot tuwing maaalala ang nangyari. Nais man daw kasi nilang lumikas noong kasagsagan ng ulan na dulot ng bagyong Ophel, hindi sila makaalis dahil umapaw naman ang ilog sa likod ng kanilang bahay. May lindol na atak ako. Abay, nung kanina nakaupo kami dito lumagasan na ang lakas. Si Erlinda hindi napigilang maiyak nang muling makita ang kanyang bahay at taniman na natabunan ng lupa. Nalulungkot lang po ako kasi di ba lang kami matulungan dito. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, pinakiusapan na nila ang mga residenteng nakatira sa tabi ng bundok na maghanap ng malilipatan. Yung pong iba doon ay nabigyan na natin ng notice na i-evacuate na nila. Yung pong ating hazard mapping ang ating pinatutupad. Pia, isang mag-anak naman sa Barangay Dianawan sa Maria Aurora ang maswerteng nakalabas ng buhay sa kanilang bahay kahit pa naguhuan ito ng lupa kahapon. Bukod sa landslides, may mga pagbahari na naging dahilan ng pananatiling isolated ng 5 barangay ng Maria Aurora. Sa bayan naman ng Baler, ilang lugar din daw ang mayroon pang baha. Pia? Maraming salamat, Victoria Tulad. Sinalanta naman po ng Ipo-Ipo ang barangay sa Panukulan, Quezon noong Biyernes. Matinding pinsalang iniwan nito sa barangay Bonbon at 20 bahay ang nasira at 30 pamilya ang apektado. 9 na milyong piso naman po ang halaga ng pinsala. Buhawi naman po ang nanalasa sa bayan ng Infanta at sumira po sa ilang ari-arian. Iba po ito sa Ipo-Ipo dahil ang buhawi ay nabubuo po sa lupa habang yung Ipo-Ipo naman nabubuo po sa tubig. Dahil wala ng anumang sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility, makakasa po ang bansa ng mas maaliwalas na panahon. Pero ayon sa Pag-asa, posible pa ring magkaroon ng pagulan sa ilang lugar kung saan magsasalubong ang hangin mula sa Ilaga at bandang Silangan na tinatawag na convergence. Sa Luzon, apektado ng convergence ang kanlurang bahagi at hindi nito apektado ang Metro Manila. At ngayong linggo, maayos na panahon ang mararanasan sa Visayas. Asahan din po magandang panahon, bagamat may kalat-kalat na pagulan. Dulot naman din ng convergence ang magiging pagulan bukas sa kanlurang bahagi ng Mindanao, kabilang na po ang Zamboanga. Para sa iba pang mga detalye, bisitahan ng GMA Weather webpage at Facebook page. Ito ang GMA Weather I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Samantala, patuloy po ang pinaghahanap ng motoridad ng grupo sa likod ng umano'y malawakang investment scam sa Mindanao. Ang bahay ng ilan sa mga miyembro raw ng grupo sa Pagadian, Zamboanga del Sur, sinunog ng ilang nabiktima. Nakatutok si Jamie Santos. Natunto ng GMA News ang bahay kung saan dati nag-oopisina ng Aman Teachers Group. Nakakantado na ang ginamit na opisinang pagmamayari ng isang Emmanuel Amalillo sa Purok Talisay, Barangay Kawit. Pero dati raw, ayon sa kwento ng mga nabiktima ng scam na aming nakapanayam, kahit malawak ang compound, umaabot hanggang kalsada raw ang pila ng mga taong gustong mag-invest. Isa si Dandan Dequito sa mga nakipagsapalaran dahil gusto nilang may pera sila ngayong Disyembre. 300,000 pesos na ipon niya ang natangay. Yung gitgitan, yung parang magalit sila. Pero kahit na ganun, diretso pa rin kayo sa pag-i-invest. Oo, diretso na. Upo ka lang sa tabi. Oo, parang ganun yun. Ayon naman kay Raquel Ampig, noong unay kumita raw ang kanyang investment sa loob lamang ng ilang araw. Kaya nainganyo raw ang kanyang pamilya na mag-invest pa. Tapos makita mo talaga kasi pag magkuha ka ng pera, yung kahit interest mo kunin dyan. Halos 200,000 piso ang nakuha sa kanya. Sa galit daw ng ilang nabiktima, sinunog nilang bahay ng ilan sa mga kilalang tauhan ni Amalillo tulad ni alias Noy Luna at ni Nimpa Amarillo. Halos wala na kang natira sa bahay na ito. Ayon sa pulisya, matagal nang nawawala at nagtatago si Amalillo. Sa ngayon, inaalam na rin kung posibleng nakalabas na siya ng bansa. Hinahanap na rin siya ng NBI agent. Dati pang sinusubukan ng GMA News na kontakin si Amalillo sa kanyang opisina sa Pasay pero di siya sumasagot sa mga tawag. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Susunod, ang puting sa Pampanga na nagmamasahe ng isang tuta. Tutukan po yan dito sa 24 Oras. Ako, Jiggy, di ba kapag away ng away, ang tawag dyan yung asot pusa? Tama yun, at kasabihan po yun. Pero dito sa Florida Blanca, sa Pampanga, may isang kuting na di nasisindak kay bantay. Nako, eto po mga kapuso, silipin nyo ha. Imbis po nakalmutin, tila minamasahe pa ng kuting na si Maxi, ang tutang niya na si Aki at nako, mukhang sarap-sarap naman habang minamasahe yung aso, no? At kwento po ng may-ari sa kanilang si Hughes Cooper, Riza Carlos,
Madalas daw magkasama ang dalawa at maging ang ibang aso sa bahay nila, minamasahe rin daw ni Maxi. Ang di nila alam, pinapatulog sila ng pusa, kakainin niya yung Pagkain nila. Style pala yon. At mga kapuso, yan po ang mga balita aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. 58 araw na lang po mga kapuso, Pasko na. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si PR Kanghel. Ako po si Gigo Manica, dito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatuto kami 24 oras. Muli